The cost of Christmas. When we say cost, brothers and sisters, it's all about value, presyo, something gikambyo. So somehow, mustorya tag mga sacrifices about Christmas. So karon magunahon na ka pastora. Mustorya tag sacrifices, matulon ba nato ang lechon baka o lechon baboy anak kanang karon na season nga mustorya tag mga sacrifices sa Christmas, mura mag KJ ra kaayo, di ta katulon sa mga lamiang pagkaon. Costly na gani ang lechon, apagi-cost ang Christmas. Everything is costly. Brothers and sisters, mas matulon nimo ang lechon pag makabalo ka sa cost sa Christmas. You know what? Sa dihang tagaan ka og balay, sa kadlaw niya nanalay ni abot og kalit nga anghel. Na tao ni ingon sa mga tagaan kag balay, di ba magligid-ligid man ka sa kalipay? Oh, kinsa may di malipay ana? Oh, atik no, di ko malipay ana. Tanan gyud malipay magligid-ligid yung kag San Pedro hangtod Bintal. Sa grabing kalipay nga gitagaan ka og balay. Pero tagsa lang nga siya mahitabo igsoon, di ba? Mao nang gitawag siya milagro kanang tagaan kag balay. Ang mostly nagapanghitabo kay maningkamot yug ka, magtrabaho kag tarong, magkugi ka, tapos mag-ipon ka og tarong, no, daghan kag mga laag nga wa nimo gilaag kay para mag-ipon og para magkabalay ka. Mao nay always nagapanghitabo, pero kana siya, lahi na siya nga feeling. No, kana gani nagkabalay ka nga bunga sa imong hinaguan, bunga sa imong pagpaningkamot, nga nakay mga sacrifices nga gi-offer, na kay sacrifices nga gihatag kay para magkaroon ka og balay igsoon. Unya pag maangko na nimo ang balay, grabe kay siya ka precious. Halos kada adlaw nimo limpyuhan. Nalay matagak sa salog nga hugo imong nudnuran, mo na akong ginabuhat sa balay. No, di lalim magkabalay. Lisod kaayo magkabalay. Mao nang grabe jud kaayo, atimanado jud kaayo nimo. Palangga gid kaayo nimo imong balay. Ipang-off gid nimo mga saksak kay para di gid na masunog imong balay. Okay, bunga gid siya sa imong pagpaningkamot. Igsoon ingon ana pod ang Christmas. We enjoy the food, yes. We are not cagey about it. You should enjoy the food because it's God's blessing. You should enjoy the gift. Dili pasabot nga Jesus, Christmas is all about Jesus. Tagaan ka gift. Ay, di ko happy ani. Okay, kay si Jesus lang yun. Dili ingon anak ka unbalance. Because these things imbalance. These things, they are gifts from the Lord. And they are blessings from the Lord. Everything that we enjoy during Christmas, they are blessings and gifts from the Lord. Og mas ma-enjoy pag yun nimo tanan everything about Christmas kung mahibal-an nimo unsa ang sakripisyo, unsa ang value, unsa ang giula para sa birth ni Jesus Christ. In your Noche Buena, your Christmas tree, all this decoration, pag mahibal-an nimo, masabtan nimo ang cost, ang value sa Christmas, kaning tanan igsuon nga naata in this season, the more nato sila ma-appreciate. The more nato ma-value igsuon ang essence sa Christmas. So right now, we should value Christmas because this season commemorates something. Kailangan nato i-remember unsa pa ang gina-celebrate sa Christmas igsuon. Number one, I will give you 3 things that this season commemorates. Number one, great obedience. Pagkalabihang kadako, di mabayran nga pagtuman igsuon. Gihatag sa birth ni Jesus Christ. We will read Matthew 1:18 to 24. This is the birth of Jesus Christ. Mao ni ang proseso sa pag-anak sa atong Savior igsoon. This is the cause. Mao ni ang proseso. Mao ni nahitabo sa pag-anak kay Jesus. Matthew 1:18 to 24. This is how Jesus the Messiah was born. His mother Mary was engaged to be married to Joseph.
But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly. So he decided to break the engagement quietly. Oh, sa part ni Mary, yayay kayo, no? As he considered this, i-break up na unta siya, no? At least wa siya gi-ghost. Nga formal nga breakup, dili ghosting. As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Joseph, son of David, the angel said, "Do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit. And she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." All of this occurred to fulfill the Lord's message through his prophet in 23. "Look, the virgin will conceive a child, and she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel," which means God is with us, quoting Isaiah 7:14. When Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded and took Mary as his wife. Mga girls, put your position in Mary. Kisay buntis dire. Tuara. Mga anak ni karong January. Get set, ready, go! si Blanching. No, Blanche, no? Oh, nabuntis kag kalit. Gibutang sa balang espiritu. Sa may mutuon ni mo gang. Dili lalim. No, dili lalim nga kahimtang igsoon. Grabe. Kung imong i-meditate ang obedience ni Joseph ug Mary, hilabihan gayud. Mo nang ayaw magtuwa na ganing mga istorya-istorya nga si Mary tanggalon kay ginasimba na siya. We don't worship Mary. We don't worship Joseph. We celebrate their obedience. Amen? Kaya ma-inspire ta. Kanang mga tao nga maingon nga tanggala si Mary kay ginasimba na siya. Let me ask them, do you have that kind of obedience like Mary? Can you obey God like Mary? So before removing Mary there in the Belen, I will ask you first, do you have that kind of obedience like Mary? So we should celebrate. Every time we celebrate the obedience of Joseph and Mary, walay laing mahimaya ang Ginoo. Ang Ginoo kay siya ang nisugo kanila, siya ang nimando, siya ang Nicole kaniya. The obedience of Joseph and Mary, brothers and sisters, inspires us to first endure shame in order to obey God. Sa part ni Joseph, grabe, dilalim, he was a righteous man. Unya na sila kultura nga gina-follow. Here comes ang bride niya. Nabayaran na, ginatawag na sa to karugdore, the bride price, gibayaran na. Unya, nikalit lang kamabdos. So sa part ni Joseph, ulaw kay na kay mapasanginlan siya, nga siya ay nagbuhat sa ingon. O di siya pwede mingon nga, wala gyud ko nagbuhat sa ingon. Kinsa man ambot engkanto siguro ang nagbuhat sa ingon. Nabay ingon ana. O nami mga nahibal-an nga ang ikaduha niyang anak kay lahi magitsura, haskang putian niya, di man sila mga puti. O tinuod jud ni. Nya niingon nga sa engkanto daw. O ang amahan daw atong bata kay sa engkanto, gihilabtan ang mama sa engkanto sa dihang naliwat man silingan. Ay, torang engkanto. Diday engkanto ba oroy sa silingan? Oh, diday engkanto silingan di ay. So lisod kaayo sa part ni Joseph, maulawan gyud siya. Labaw na sa part ni Mary. Kung dili mo to si Joseph saya, kung di siya ipaglaban, ipadayon jud ni Joseph nga bulagan siya, pertig yung luoyan ni Mary. Kabalo ba mo ang may tabo batuon siya? Batuon siya kay betrayal, cheating ang iyang gibuhat. Oh, maski pag tinuod nga gi-conceive sa Holy Spirit, ang mga tao di man mo to, maski ikaw ba? Maski ikaw, kato nga time, di ka katuo ay. Atik ni mo Mary, tuon ni mo ay. Oh. So kung dili mo to si Joseph sa iyaha, luoy gid kaayo
si Mary. Kana nga obedience igsoon, we commemorate that in this season. And as for us Christian, wala man ta nabutang sa ingon ana nga situation, but every moment sa ato ang kinabuhi mapagagmay mapadako nga i-challenge sa Ginoo ang atong obedience, we will overcome it. As you walk with the Lord, bago pa ka nga Kristohanon, yes, we know because we've been there. Kanang bugal-bugalan ka nga Christian ka, first time nimo nibasa og Bible, nya imo ang ginikanan, kauban nimo sa balay katawaan ka, balaan naman kay ka oy. Magpari man siguro ka, magpastor man siguro ka. Ang uban pa gyud kay magbugal-bugal manungog sa imo, manguros sa imo atubangan, oy palayo taanin niya kay balaan na kaayo. Nay mga moments na as we walk with the Lord, dili sa yon. Maulaw ta mag-worship kay katawan ta, uy, mga serious kaayo. Napay mga pahilak-hilak effect unsa kay lang gihilakan. Grabe ba? Mo worship dibdiban kaayo, feel kaayo nila katawan ta igsoon. We've been there. Sa mga naka-overcome ana, gamay na lang na. 20 years naka-Christian, 10 years naka-Christian, kana siya, kana nga situation, gamay na lang na. Pero katong naapa pa din ha, katong ako, naapa ko din ha, katawaan ko, nga murag, balaan naman kay ka, oy, magmadri na, makagaba ka, palayo min sa imo. Katong nga time, dili siya gamay lang. Grabe ang test nga kanang, imo bang i-fight ang imuhang faith, igsoon. Nga dili ba nimo ikaulaw ang Ginoo sa simpleng butang nga imuhang maagian as Christian hangtod sa moabot sa dako igsuon. Nga kanang i-challenge ka sa Ginoo nga i-share imuhang faith sa imuhang family. Pero imuhang ginikanan, imuhang papa isog kaayo, mabunalan pa ka, basig masagpaan ka. Sa diyang i-share nimo imuhang faith ni bali na kag reliyon. Mao ni ato ang nadak-an, mao ni ato ang kamatyan, kamatan sa pay mga tawag ana nga mga naandan, masagpaan ka igsuon. Pero mulabaw imong obedience kay Jesus, tungod kay kabalo ka nga naa kay experience with the Lord, nga wala nila na experience og di gyud sila kasabot. And you will never give up because mauni tinuod. Your experience with the Lord maoy tinuod nga kailangan sila mga blind, wa kabalo, unsa ang kamatuoran, unsay tinuod mo abot ang time, you will not give up, mo abot ang time, mo follow lang gyapon sila sa imuha. Mga tao nga nagapanungog nimo igsuon, nagabinuang sa imuhang faith, please understand them. Di ba kay kasabot ta sa ilaha, we've been there. Kanang blind kay ka spiritually, wala ka kabalukin sa si Jesus, ug unsay kahimuan ni Jesus sa kinabuhi sa mga tao, we've been there. Basig usa sa ato dinhi kaniadto mga sungugan pod kay ita sa mga Christians. Kita po nagabugal-bugal sa Christians, sa mga Christians. Kabalo ta ana nga feeling igsoon. So kita gibutang ta sa Ginoo sa posisyon. We will obey and we will understand these people, brothers and sisters. And the obedience of Joseph and Mary inspires us to obey God rather than human traditions. Brothers and sisters, grabe ang tradition sa mga Jews. Basa lagi kapila na ako nabasa ng Exodus o Leviticus, malipong gihapon ko until now ba. Kaingon ko kay pastor, grabe, mga hintil, maapil-apil lagi ka sa mga Jew lagi. Nga masunod-sunod ka sa ilang mga practices kay maggusto pug ka magpaka-Jew, mag-apil-apil ka niya, warlahon kay ka, agoy ma-expel jud ka sa ilang community. Nikaon ka diretso way hunaw. Ay, sorry besh, nakalimot ko. Manghunaw pa di ay. O na mga hintil kay kasagaran, no? Diha pa makabalo manghunaw sa diyang na-Christianize, nagitudluan manghunaw. Pero mostly kay diretso bala mga kagaw di apilon pagkaon ng mga kagaw. O namatay apil gikaon ng kagaw gi-digest ra sa tiyan. Mga hintil grabe hintil gid kay ta. O mo na akong among mga kailaw, no, mga pundok nga mag-follow gani sa mga Jew, makatawa na lang gyud ka. Amo ang silingan do sa mong balay. Oh, nilang pundok kay sunod-sunod sa mga Jew. Di isa di na di mo ka og baboy. Tago-tago oy. Lami magiking baboy. Tago-tago lagi kinaog baboy. Nagsundog-sundog sa mga Jew, di gyud makaya og sundog kay hintil gyud ta. Mo nang gigrasyahan ganita sa Ginoo kay di kita ka-follow gyud sa mga Jew. Dililalim ang tradition sa mga Jew. Joseph and Mary, can you imagine?
Can you imagine? They will surrender, give up their tradition because na instruction ang Ginoo, na ay mando. Oh, na gipabuhat ang Ginoo sa ila og katong namat-an nila nga tradition gikan pabata sila o sa kaadlaw ni ana ipa-give up sa ila igsoon. Can you imagine that? Kita gani no, tagbo gani tag fight igsoon nga sadyang na Christianize na ta, musimba tag Domingo nya atong pamilya kay wala na andan. Nangatan mo persecution. Hoy, naunsa naman kang bataa ka? Family day man ang Sunday morning 9 to 12. Family day gina. Grabe gitunong gi sa schedule sa ano, pwede ka nang hapon na lang 1 to 6. Oh, tunong gyud morning. Ang naandan sa family tradition kay pag Sunday family day, sa dihang nabon again na ka. Sunday na discover nimo, Sunday is not family day, it's the Lord's day, mandi ay. So nausab na imong tradition igsoon, di ba? Nausab, pag Sunday, wala na ka dito sa Bora, sa Samal, sa Mergrande, ni hinahinay ka barato, no? Wala ka dito sa Mergrande, makita, Bora, Samal, o likay-likay beach. Oh, diya daw sa ako, likay-likay, kailangan di mo likay kay na mga submarine. Nausab ang imong tradition igsoon sa diyang ni-follow ka kay Jesus. Sama na. Ang saan man na nimo? Oh, kinsa man nimo ang tumanon? Ang Ginoo or human tradition? Ang Ginoo nga mo'y muluwas sa imuha o tradition sa tao igsoon? So we will be inspired by the obedience of Joseph and Mary. Even in the hardest moment of your life na it's so hard to obey, the command is so hard, maka-obey di ay ka sa Ginoo igsoon. During this season, ang inyong tradition, wala pa ka na-Christianize, kay diretso lang kaon, diretso lang hangkab. Sa diyang na-Christianize ka, buhaton nimo ang tanan, masulod nimo ang imuhang tradition igsoon, that you will pray first. You will thank the Lord first before you indulge with those food in your celebration. Kana pala, makain ko nga gamay ra, ano, i-compare sa obedience ni Joseph ug Mary. Kanang masulod nimo si Jesus, karong Noche Buena ninyo, nga before mag Noche Buena, magpasalamat sa mo sa kaayo sa Ginoo. Compare na to sa obedience ni Joseph ug Mary, makaingon ta igsoon nga layo. Pero same gihapon ang challenge. Kinsay imuhang tumanon? Ang mando sa tao, ang naandan sa tao, o ang giusab sa Ginoo sa imuhang kinabuhi? And the obedience of Joseph and Mary inspires us to obey God even in the midst of confusion. Libog kaayo si Joseph o si Mary, unsaon man ibay. Lisudaan ni nga situation ay. Nagmabdos ka nga out of nowhere, nga gibutang sa balaang espiritu nya, kitalay giistorya sa Ginoo. Lord, pwede ba nga istoryahon sa nimo ang mga tao, Lord, nga gimabdos nako ano si Mary kay gikan ni sa imuha? Lisuda ani nga kahimtang oy, saan na lang man ni. So naa sa confusion. Can you imagine yourself, brothers and sisters, nga naa mo sa situation ni Joseph ug Mary? Di ba libog? Malibog gani kag algebra? Tagbo gani ka, masunggo gani kag analyze sa algebra. Kana nga situation igsoon, condemnation sa palibot, ang pressure sa culture, ang condemnation sa mga tao nga nagtan-aw kay Joseph ug Mary, malibog ka. Brothers and sisters, as we walk with the Lord, maka-experience po tag ingon ana nga confusion. Lord, unsa man ni ako ang nahimutangan karon? Lahi man ni sa ako ang naandan, Lord. Daghan man kaayo ka ng mga sacrifices nga ako ang buhaton. Daghan man ko gina-give up, Lord. Mura naman ka na, medyo huot naman ang ako ang kinabuhi, Ginoo. Nay mga kabag-uhan ba sa imo ang kinabuhi, malibog gani ka? O nga sa dihang na-Christianize ka, labi nagbag-o pa ka nga, even dugay na nga Christian, mabutang tao sa situation igsoon nga malibog taon sa pagbuot sa Ginoo ba? Kaya naganit ay kalisod nga ma-experience. Unsa man gid ang imuhang will, Lord? Unsa man gid, Lord? Kalisod ba ani? Na-experience na ninyo igsoon?
I'm sure na-experience na ninyo. Mapagagmay, mapadako, nakagig yung ka sa imong Christian walk. Nga nalimog ka, unsa gitubag sa Ginoo niya, usahay, di ni mo madungog. Ang tingog sa Ginoo moingon sa imong unsay katubagan sa imong mga pangutana. Ug ang ingon sa Ginoo igsoon, Isaiah 55. Isaiah 55. That His ways are higher than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts. So pasabot igsoon ang gi-require sa Ginoo in the midst of confusion, kay sama sa gibuhat ni Joseph ug Mary, obedience. Nalibog ka, wa ka baloon sa buhaton, di gyud ka sure sa tanan, ang requirement sa Ginoo sa imong igsoon, walay lain obedience. Because we do not know everything. It's His ways that are higher, and it's His thoughts that are higher, not ours. Dahil mga time, brothers and sisters, nga iparealize sa Ginoo sa tuwa, nga ang atoa lang buhaton, mo-obey. Dili ang mutuki. Dili ang magpa-bright-bright, magsigig analyze, unsag yun, asag yun, Lord, dili. Night time, daghag time actually, nga ang gusto lang sa Ginoo sa to, obedience. Obedience. Ug siya na bahala sa tanan. Kaya ka naman kung magsigag tuki-tuki sa mga butang igsoon, wala ka kabalo nga ang Ginoo lang yun ang nakabalo. We are saying that our thoughts, our ways are higher because we don't rely on the Lord. So if we say that He is higher, and we do not know everything, so all we can do in every confusing situation, brothers and sisters, obey, 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 obey. Please say, I will obey. And the second point, brothers and sisters, that we are going to commemorate on this season is the great courage, the life of the three wise men, the Magi. Matthew 2:7-12, naitulo ka wise men, other time ani kay mga Magi from the Easterland, gipangita ang newborn king o ilaha lang gi-follow kay ang star. So let's read, paabot nila dito sa Jerusalem, mo ani nahitabo, Matthew 2:7-12. Then Herod called for a private meeting with the wise men, and he learned from them the time when the star first appeared. Then he told them, go to Bethlehem and search carefully for the child, and when you find him, come back and tell me so that I can go and worship him too. Oh, ang bitin, oh. Mag-worship po daw siya. Bantay mga ana, ha? Ay, nako, kay worship po ko, ana. Satanas na di ito, no? Giposes na di ay. After this interview, the wise men went their way, and the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. They entered the house and saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasure chest and gave him gifts of gold, wow, frankincense and myrrh, grabe, mamahalon dyan. When it was time to leave, they returned to their own country by another route, for God had warned them in a dream not to return to Herod. May nalang yun. Abay, asalay choice igsoon. Mahadlok sila ka Herod, di sila mutuman. So, agi yun sila glaing rota para dili yun mabuhat ni Herod ang iyang plano para sa newborn king. So right now, brothers and sisters, let us commemorate and apply in our lives the great courage of the three wise men. Because their courage, brothers and sisters, it is so great that it encourages us to seek God despite of our unworthiness. Their courage, brothers and sisters, encourages every one of us to seek God despite of our unworthiness. Brothers and sisters, the three wise men, very unworthy, hintil. Bawal mo sulod sa balay sa mga Jew. Bawal makipag-shake hands sa mga Jew igsoon. Pero gialaw sa Ginoo nga mo worship. Wow.
mo-worship sa Son of God. Bawal makipag-handshake. Bawal musunod sa balay sa Diyo. The Son of God, Jesus Christ, gipanganak nga Diyo. Pero gialaw nga mo-worship sa iyaha. Sa sugod pa lang igsuon, ang Ginoo nag-gesture na gyud siya nga open kaya ang gingharian sa mga hintil, sa mga unworthy, mga nagkakaugdugo. Nag-offer sa ilang mga anak, sa ilang mga gods, very unworthy. No? Ihigit kay mga hintil sa una, mga barbarian, no? Mga Vikings, o mga barbaric sa unang mga tao. Grabe yun. Ialay ilang mga anak sa ilang mga gods. Ingana gyud ka, horrible ang mga hintil, pero representative hintil gipa-worship sa Son of God. Manimbawat akong balahibo sa ka-gracious sa Ginoo igsoon. Amen? Manimbawat akong balahibo sa ka-gracious sa Ginoo. Wow! Hugaw kay mga hintil atubangan sa Ginoo. Huh? Para gani saya ang mga Diyo nga grabe nang follow tradition nga righteous nga tradition. Hugaw pa gani saya atubangan, kabalo gani siya sa kasing-kasing. Unsa na lang kahugaw ng mga tawo mukaog dugo? Nga mo offer sa ilang mga anak alay sa mga gods. Unsa na sila kahugaw atubangan sa Ginoo pero gipa-worship sa atubangan sa Son of God. So brothers and sisters, if that is so, pag nakay mga kapakyasan I mean, sa imong kinabuhi igsuon, feeling nimo na ay moment nga unworthy ka, brothers and sisters, dili day gusto ang Ginoo nga di ka magpakita sa simbahan. Amen? Dili day ingon ana igsuon ang mindsetting sa grace sa Ginoo. The more you find yourself unworthy, the more you seek the Lord. Huh? The more you find yourself unworthy, the more you seek the Lord, kay siya lay makapapas, makatanggal sa imong unworthiness. O ang magpalayo sa iyaha, dili makatabang sa imong unworthiness. Musapaw-sapaw pa imong unworthiness, higala. Every moment in your life that you feel so unworthy, you feel so down, you feel not being blessed, and all this emotional struggle in your heart, in your mind, wala kay laing duulon igsuon ang Ginoo ra gayud. Kay siya ray makadawat perfectly 100% sa mga unworthy nga sama kanato. Nga sadyang muduol pa sa iya with all our sincere heart. Kalimtan igsuon sa Ginoo atong unworthiness og dawaton taniya. And the courage of the three wise men encourages us to lay down our comfort zone in order to be with the Lord. Give up our comfort zone. Kabalo ka igsoon kaning three wise men, based sa Wikipedia as I studied, ang giingon nga gikan sila sa Easterland, ingon ang Biblia. Unya, based sa mga studies, kay gikan sila sa Arabia, Persia, o India. So naa daw sa mga 4 na uban 60 days nila gibaktas, gi-travel ang Jerusalem. Ang uban kay 4 to 5 months. Pero ang point, brothers and sisters, kay layo gyud. Dili 1 day lang. Unya kani sila kay according sa studies, mga astrologers. So mga prominent nga mga tao, pero based sa prophecy sa Bible, kay mga kings ni sila igsuon, kay according sa Isaiah nagprophesy nga ang naay mga kings nga mo bow down, mo worship sa Son of God. Isaiah 60, Psalm 68, Psalm 72 dito giprophesy. So based sa Bible, mga kings gyud ni sila igsuon. So prominente nga mga tao, unya nibiyahig layo, delikado kay ilang kinabuhi. Delikado manggani karon, di ba? No, mubaktas lang, gikag downtown, muuli ka ditong Katalunan, mubaktas lang ka, delicads na gani imong life, no, kapatid. Unsa na lang ni, that time, nagbit-bit pag yung mga gold, agoy, ang mga tulisan ani. So, grabe, gigiyahan yun sila. Oh, gigiyahan yun, nagsakay camel. Unya, daghan kay mga dala pagkaon. 5 kag pila ka adlaw, nagbinakta, nag-travel. O so daghang pagkaon, ang mga tulisan ani, so gigiyahan yun sila sa Ginoo igsuon. So kung magtinalaw sila, naagi sila right magtinalaw, kay haskang layo as a newborn king.
So, gig-lay down, gi-give up gyud nila igsoon ang ilang comfort zone. Unsa man imong comfort zone diha igsoon nga ginapa-give up, ginapa-lay down sa Ginoo sa imong igsoon. Naba ka sa moment sa imong life nga usay mo ingon ka nga, Lord, kanilang gid ako mahatag sa imuha. More than ani, dili na ko feel safe. Sobra ra. Dili ko ka-serve, Lord, nga pareha sa ila kay grabe kay Lord. Di na ko na kaya, Lord. Lisod kaayo, Lord, nga ihatag ang tanan pareha na. Diri ra gid ko, Lord. Diri ra ako ang safe mode. Unsa man imong comfort zone igsuon. Pag walay giving up of comfort zone, brothers and sisters, we will not completely experience the glory of God. We will never experience fully the glory of God if we not give up our comfort zone. Kay naa kay ma-experience igsoon sa unahan nga sa diyang i-give up ni may mga comfort zone igsoon naa kay ma-experience with the Lord nga wala nimo na experience sa dihang grabe pa nimo gi-treasure ang imong comfort zone. Wala ka balo unsa gi-prepare sa Ginoo sa imo. Amen. Wala ka balon sa gi-prepare sa Ginoo sa imo sa unsaon kaniya mightily gamiton igsoon. Unsa ang imong ma-experience nga glory sa Ginoo igsoon sa diyan mo step down ka, i-lay down nimo imong comfort zone, i-give up nimo sa Ginoo ug mo follow courageously, kaisog na kay kaisog despite sa imong katalaw, kahadlok. Mudedyo ka, I will obey, I will do this. I will obey the Lord. I will do this because I want to experience the fullness of God's glory. And the courage of the three wise men encourages us to remain loyal to our God and never fear. Kaning three wise men, napoy claim ang mga Chinese ani igsoon. Nga isa daw adto sa ilaha kay inchik daw. According sa studies, na-claim ang mga Chinese nga isa daw sa mga three wise men kay Inchik. So, mas nilayo pa og samot kay gikan pa og Chinatown. Amen. Gikan pag Chinatown kung na-Inchik didto. Pero ang real igsoon kay based sa study from Arabia, Persia, and India. So mga brown people gid ni sila. Their courage, ang kaisog nila igsoon, encourages us to remain loyal to our God and never fear. You know what? Kung ikaw na sa lang situation, na iking hero dira nga mamatay tao kaayo, mupatay gyud og tao. Giingnan ka nga, ingon sa kuasa ang newborn king, kay mo worship ko sa iya ha. Hadlok kay igsoon. So kung matukgan sila og katalaw igsoon, huy, bata raman ni. Niya ang ni Mando kay hadlok kay mo patay gyud tao. Hadlok kay no? And love nimo imuhang mas love nimo imuhang life. Kabalo kay igsoon, kabalo naman gud sila nga ang newborn king, son of God. Unya gi-treasure gyud nila, gi-value gyud nila maigsoon, mas importante gyud ang son of God kaysa sa command ni Herod. Are we tested like that, brothers and sisters? Our loyalty to God is being challenged in every situation in our lives. Nga magpabilin ba ta nga loyal? In the midst of persecution, di ka pasimbahon, ipabiya sa imuhang faith, na kay mga kalisod nga giagian, na instruction ang Ginoo sa imo, na siya ipabuhat sa imo ang kinabuhi, na siya i-fulfill sa imo ang life, and then daghan kay bara-bara. Are we challenged like that, brothers and sisters? Nga mamili ta, asa ta maging loyal sa mga persecutor, sa mga hindrances, sa mga struggle sa ato ang kinabuhi, or magpabilin tang loyal sa Ginoo igsoon. And this season, it will commemorate our courage. Every time mo simba ta, it's a courage. Amen? Every time we do the will of God, it's manifesting great courage. Every time we do some sacrifices for the Lord, nag-manifest, nagapakita, nag-show na og courage. Masi unsa pa nakagamay imong service for the Lord igsuon.
Pero gibuhat na nimo nga with all your heart, in spite sa imuhang kalisod sa kinabuhi, sa kabisi sa imuhang schedule, you still serve the Lord. Your Christmas celebration is so meaningful, brothers and sisters. Your Christmas celebration is so meaningful because nahimo kang partaker sa courage nga gibuhat, nga gi-offer during sa birth ni Jesus Christ. And the last one is great sacrifice. Please say great sacrifice. Please say great obedience, great courage, and great sacrifice. Pagkadako nga sakripisyo igsuon nga di gyud mabayran. Matthew 2:13-16. After the wise men were gone, nibiya na sila, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, flee to Egypt with the child and his mother. The angel said, stay there until I tell you to return, because Herod is going to search for the child to kill him. That night Joseph left for Egypt with the child and Mary his mother, and they stayed there until Herod's death. This fulfilled what the Lord had spoken through the prophet Hosea 11:1. I called my son out of Egypt. This was Hosea 11:1. Herod was furious when he realized that the wise men had outwitted him. He sent soldiers to kill all the boys in and around Bethlehem who were 2 years old and under. Gipapatay. Same sa naitabo kay Moses. Di ba? Pag anak kay Moses, gipapatay sa mga bata nga lalaki. Based on the wise men's reports of the stars' first appearance. So na sa time ni Moses, igsuon ang mga bata gipapatay. Naagi sakripisyo. Gamit sa Ginoo nga Redeemer. Mo-redeem sa Israel. During ato nga time, gipapatay sa Pharaoh ang mga bata. And then sa time na po ni Jesus, gipapatay na sa mga bata, igsuon. Grabe, grabing sakripisyo. Nagapanguha gid si Satanas o kinabuhi, no? Every time there is a sacrifice, great sacrifice for the Lord, nagapanguha si Satanas og kinabuhi. The sacrifices given for the life of the Messiah cause us to give our lives wholly to God, brothers and sisters. Kinabuhi na kalas. Makaingon kay igsoon, wow, nadamay gid sila. Yes, sa simple nga pagkastorya, katong mga bata walay kamuang-muang. Nadamay gyud sila, mga 2 years old and below. Gipapatay sila sa ni King Herod kay aron maapil og kamatay ang newborn king. So unintentional, unknowingly, brothers and sisters, katong mga tawhana, ni sakripisyo gyud sila sa ilahang kinabuhi. So pag mo-follow ka sa Ginoo igsoon og himon nimo siya nga pinaka-importante sa imong kinabuhi, isakripisyo gud nimo ang imong tibuok life. Life gyud ang gikuha, namatay gyud ang mga bata during sa birth ni Jesus Christ. So ingon ana gyud na igsoon. So ayaw ka tingala nga sa diyang mo follow ka kay Jesus, murag tanan na nimong kinabuhi kuhaon niya. Kay whole gyud ang gusto sa Ginoo igsoon. Kay si Satanas whole man pod iyang gusto. Whole man pod tibok nimong kinabuhi hatag nimo sa iya ha. Ug ang Ginoo whole sa dili partial igsoon. Sa diyang ma-encounter nato ang Ginoo dili partial nga life iyang kuhaon sa atoa. Tibuok natong kinabuhi igsoon. So ayaw katingala nga naay mga kalisdanan. Naay mga comfort zone nga i-give up because it's whole life. And the sacrifices given for the life of the Messiah cause us to hold unto God than to our earthly lives. When we see Christmas season, brothers and sisters, in the time of Christmas, we will see Christmas tree, we will see gifts, we will see all this. Wato ka sa mall, grabe ka sa diya. Yes, we will enjoy. Again, di ta KJ kana mag-enjoy sa Christmas season. Pero, pag imuha nang i-meditate pag-ayo ang meaning sa Christmas igsoon, mubalik siya perminti sa realization nga it's all about God already. My life, it's all about God. That I will hold unto God more than my earthly life. Unsa man ang about Christmas?
birth ni Jesus. Unsay katuyuan ni Jesus nga nung niadto siya sa kalibutan para luwason ta. Asa luwason? Di ba sa eternal condemnation? So katong mga giluwas sa Ginoo from eternal condemnation, asa ilang ending? Di ba eternal glory sa heaven? So this Christmas season will remind us nga lumalabay lang gyud ning tanan igsoon. Amen? Nga naa gitay life nga atong kapadulngan nga dito gyud ang ato ang destiny igsoon. And all these things that we enjoy right now, we enjoy them as of this moment nga buhi pa ta, pero moabot gyud ang time nga mawala ra ni tanan. Meditation of Christmas, brothers and sisters. While we enjoy everything that the Lord has given to us, we will never forget that all of these are temporary. And there is a real life ahead of us, eternally in heaven. And God wants us to understand, brothers and sisters, that our life in Jesus is the only important life we have. Amen? We should understand that our life in Jesus is the only important life we have. Magunahuna ka, grabe na damay ang mga bata for the Messiah. Gipamatay ang mga bata for the Messiah. Not counting the sacrifices of Joseph and Mary. Dili lalim. Dili gid mabayran ilahang sacrifice. Pero pag imuhang mind igsoon mahimong spiritual, nag-sacrifice sila, gihatag nila ilahang tibuok kinabuhi, namatay sila, not for nothing, but for the Messiah. So every life being given for Jesus, every life here, your life being given to Jesus is never wasted. Never sayang, never. Tutanay mo ang gi-give up, igsoon for the Lord, they are never wasted. Grabe yung kang pagpangusog sa pag-follow sa Ginoo. Mapasimple, mapagamay nga sakripisyo ni follow jud ka sa Ginoo igsoon. All those sacrifices, they are not wasted because the truth is walay laing importante nga life, brothers and sisters, life with Jesus. And if you're walking right now with Jesus, you are walking your best life now. Wa na laing life nga the best. I tell you. Wa na laing life nga best igsuon with Jesus. So, if your obedience, your courage, your sacrifice, you are tested, cheer! Amen? Cheer! Because you are doing what is perfect. You are following person that is perfect. You are following Jesus, the only source for eternal life, brothers and sisters. So Christians, cheers! Amen? In the midst of hardship, problems, financial, physical problem, mga sakit-sakit, tanan, ginakumot mo ang kasing-kasing, mga persecution, cheers! Amen? Because we are living in our best life with the Lord. So brothers and sisters, all these hearsays about Christmas is like this, it is pagan, kanang mga lingin diya sa Christmas tree, kay mga ulo na sa una nga mga gipang alay, mga ingana nga mga hearsays, mga paganing celebration. Disregard it. Kaya pag maghuna-huna ba kag Christmas kadto ba? Imong mahuna-hunaan? Mga ulo nga gipang bitay sa kahoy, mao ba igsoon? Kinsa may substance sa Christmas, Jesus, amen? And when we remember, when we celebrate Christmas, we will also celebrate great obedience, great courage, great sacrifice nga gibuhat sa ato ang mga kaigsuunan para sa birth sa Messiah, para maanak, mabuhi ang Messiah igsoon. Amen ba? Amen. So, our celebration
of Christmas is very amazing, very joyful, very meaningful, very valuable. Word to remember, Christmas is not just an ordinary season. It's a commemoration of great obedience, courage, and sacrifices offered for the Messiah. These seasons cause us to obey God, seek Him, and give our lives wholly to Him. Is this an amen? Hallelujah, hallelujah.